yan mga kababayan, napanood nyo yung intro natin na kung saan yan ay agawan ng lupa, security guard versus mga nakatira or yung mga residente sa lugar. So ganun pa man, bago natin ipagpatuloy yung ating video ay mag-shoutout muna tayo kay Angelic Magsino. Yan, shoutout kay Angelic Magsino na kung saan tayo ay isang sponsor ngayon dyan sa kanyang pa-Christmas na live. Okay, ika nga no, meron siyang live sa December na kung saan yan ay mga pa-Christmas niya. Kaya nag-sponsor tayo dyan. Shoutout sa'yo, salamat Angelic Magsino at alam ko ini-play mo yung mga video natin dyan sa iyong live. Thank you very much po at mabuhay sa inyo sa mga tagapanood ni Angelic Magsino. So ganun pa man, ipagpatuloy natin yung ating pinanood na intro kanina na kung saan talagang magulo. Pero yun nga, at siyempre, ito mag-comment tayo pagkatapos ng videong ito. So ngayon lang ulit tayo nakapag-upload dahil siyempre dumaan yung mga holidays kung saan tayo po ay na-busy sa ating mga gawain at hindi tayo nakagawa ng video. So siyempre, pagpatuloy na natin tong video na ito at magko-comment tayo nito pagkatapos ng video at papaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba nangyayari yung mga ganitong situation. So ito na yung video, pagpatuloy natin, panoorin natin mga ka-5-9, mga kababayan. So ito yung video. Yeah.
Okay mga ka-59 at mga kababayan, ito mag-comment na tayo dito sa video ito na pinanood natin kasi talagang napakagulo. Napanood ko lang po ito sa social media. So ganun pa man, naisip ko lang gawan ito ng reaction para maintindihan din ng ating mga tagapanood, ang ating mga kababayan sa mga nakapanood ng video ito kung bakit nga ba nangyayari ito. Ang video ito, actually, tungkol ito sa kumbaga agawan ng lupa, no? Mayroong isang may-ari ng lupa, tapos mayroong mga nakatira na kung saan pinapaalis yung mga nakatira nung may-ari ng lupaan, mayroong mga pinipresent na mga kanya-kanyang dokumento. At yun na nga, at siyempre pag pinapagwardyahan na ng may-ari ng lupa at siyempre may mga security guard na, so siyempre gagawin lang din naman ng security guard, mga security guard yung kanilang kung ano yung pag-uutos sa kanila o ano yung kanilang dapat gawin. So ganun pa man, ito, himay-himay natin kung bakit nga ba nangyayari ito. Actually, sanay tayo sa mga ganitong noong pa man. So mayroon din kaming experience ganito, may pwesto kami dyan sa Cavite na kung saan agawan din ng lupa. Bagkos hindi mga residente ang naging kalaban ng aming mga security, kundi kapwa security na umabot talaga sa tutukan at hindi naman nagkaputukan dahil dumating kaagad yung ating mga responding kapulisan. At ang masama doon, ang mga security pa namin yung dinampot ng mga pulis or dinala ng mga pulis. Kasi nga, nangyari ay yung kabilang panig is malakas siya sa politiko sa lugar na yan. Hindi ko lang babanggitin kung saan. So, ang nangyari, nung kinulong yung aming mga security, so ganun pa man, tinulungan naman ng aming agency, kaya na-absuelto sa kaso. So, hanggang sa nangyari doon, na-hearing yun. At napunta pa rin sa amin yung lupa. So kami pa rin ang nagbantay doon. So nakailang hearing yun. So ganun pa man, yun yung mga experience na kung saan talagang magulo pag lupa ang pinag-usapan. At yung mga security ay pinuposting doon. Ipinaglalaban din yung kanilang trabaho or kanilang amo na kung saan doon sila nakapwisto. So ganito kasimple yun mga kababayan at mga ka-59. Yung mga ganyang situation or mga ganyang pangyayari actually, may mga proseso kasi yan, no? At mayroong tinatawag na kumbaga bago yan na kinukuha yung lupa is nagkakaroon ng sheriff mo na yan, tinitingnan ng batas kung talagang para sa kanya ito or sa kanya ito, mayroong mga papel na ipinipresenta, no, sa kumbaga sa korte na kung saan itong lupa na ito is sa amin at pag napatunayan kasi yan sa kanya talaga or nabili, yun yung pagkakataon na kung saan itong may-ari kumbaga ipapasheriff niya yung mga nakatira doon. At yun na nga, pag wala kasing magandang negotiation to nakabili sa lupa or yung may-ari ng lupa doon sa mga nakatira, doon siya nagiging magulo. Bagkos, mayroon naman din mga situation na mayroong mga may-ari ng lupa na kinakausap din yung mga nakatira at yung iba pa nga is binabayaran. Kanya nga lang, mayroong mga residente nga rin talaga na kung saan sila na yung matagal dyan at hindi na talaga sila umaalis kahit binabayaran pa. So yun yung mga nangyayari dito. So ngayon, ang ginagawa nung pinakamay-ari ng lupa ay talagang pipilitin nila na mapasok yung lugar na yon. At yun nga, pag napasok at pag nalagyan na ng gwardiya, yun na yun, gwardiya na ang kaharap ng mga residente. Na kung saan nangyari nga, ito katulad nito, na galit yung mga residente na kung saan umabot pa sa sakitan. May nabaril pa yung gwardiya na isang residente doon. So ganun pa man talagang sabi nga nila, pero nyo yung mga security natin hindi ganun kalakihan ang kinikita at lalo sa mga ganung pwesto, pero ang nangyayari itinataya yung buhay para sa trabaho. So kung titingnan mo yung halagang magkaano lang kinikita mo sa isang araw pero nakapanakit ka ng tao, nakabaril ka pa ng tao, so hindi siya nagiging maganda. Kasi nga bakit? Ang mga ganyang situation is kulang sa negotiation. So, halimbawa lang kung ang kabilang panig kasi or yung may-ari ng lupa, kailangan may isang tao yun na kumakausap dapat doon sa mga residente na hindi humihinto hanggat maaari na hindi sila magkaintindihan. Same sa security kasi kumbaga yung mga humaharap doon sa tauhan ng may-ari, limitado lang din ang oras nun. So, syempre, ang security dapat mayroon ding isang marunong makipag-usap doon sa mga residente na hindi umaabot sa ganyang situation. Kasi kailangan lang naman yan, kakausapin mo talaga, no, ipapaliwanag mo na ganito na ganyan. So, katulad nun, nakikita natin sa video na to, talagang hindi na maganda ang pangyayari na yan na kung baga itak versus sa baril ang nangyayari dito. Kanya nga lang, siyempre, kung ikaw naman baril ang kaharap mo, talagang susugod ka pa ba?
Diba? So, ganun pa man, dapat hindi umaabot sa ganun. Pero, ang usapin dito talaga is dapat mayroong magandang negosasyon sa panig ng may-ari ng lupa at saka doon sa namumuno doon sa mga nakatira. So, yun yung pinakamagandang ginagawa dyan. So, hindi yung ipinapain yung gwardiya at tapos umaabot sa sakitan, barilan o tagaan pa man. So, katulad nga nitong video nito. So, ganun pa man, ito ay sa parting Ilonggo area dahil yung mga nagsasalita or yung mga residente na nagsasalita dito is mga Ilonggo sila. So lahat sila nakaitak, 'di ba? So matatapang. So siyempre tayong mga security kailangan mag-isip din tayo. Bagkos yun na nga, sa kaugalian kasi natin, iniisip natin na pag hindi natin nagawa ng maayos yung ating trabaho, is tatanggalin tayo sa ating pwesto. So ganun pa man, kailangan kasi ipaunawa natin maigi kung ano ba yung trabaho natin dito o ano ba yung trabaho natin dyan. So kailangan ba natin manakit? Kailangan ba natin mamarel? Or kailangan natin kausapin ng maayos yung mga residente para maintindihan nila kung ano ba yung trabaho natin dito. So ang pagpapaalis hindi puwersahan yan kasi may batas na sinusunod yan. Sinishirip yan bago yan sila paalisin. May papel, may proseso yung mga bagay-bagay na yan. Kaya kapag tayo pinosting doon, poposting lang tayo doon, hindi natin sila kailangan harasin kasi nga lalaban din yung mga yan. So kailangan mapapaalis natin sila sa pamamagitan ng pakikipag-usap bilang kapwa-tao na kung saan, ma'am, sir, mga kuya, kami dito ay pinagbantay na kung saan ito ay dapat hindi kayo abot sa ganito, hanggang dyan lang kayo. So syempre, kung ano yung mga hinaing ninyo, pakinggan namin para idulog namin doon sa aming mga boss. At syempre, kung ano mga sasabihin nila, sasabihin na lang rin namin sa inyo. Bagkos, mayroon namang pag-uusap din yan talaga. So yun. So ako kasi naging concern sa ganito kasi naranasan din namin yung mga ganitong situation na kung saan umaabot talaga sa barilan. So ganun po ang trabaho ng security. Hindi po siya basta-basta. So ayan po, no, salamat po sa mga nakapanood sa videong ito at shoutout po sa ating mga kasama, sa mga ka-5 natin. Shoutout po sa inyo. Abangan po ang ating susunod na video. Dito lang po yan sa ating channel, Kuya Isko Official. Ayan, at isang channel natin, Wapong Biyahero TV, at yung ating Facebook, Charles Francisco. Naway pakishare ninyo ang ating mga videong upload at syempre huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at syempre i-share sa inyong Facebook account. So shoutout po sa lahat. Muli, Angelic Magsino, maraming salamat at tuloy-tuloy mo lang hanggang December po yung kanyang pa-entry or pa-live at syempre sponsor tayo dyan. Shoutout sa'yo at sa inyong mga taga-panood. Mabuhay po ang lahat. Kuya Isko Official po. Kuya Isko Official ng